Sa isang maliit na baryo sa paanan ng bundok, may nakatirang sabongero na kilala sa pangalang Rogelio. Hindi siya mayaman, ngunit kilala siya sa buong lugar dahil sa kanyang matinding hilig sa sabong. Mula pa pagkabata ay nakasanayan na niya ang pagpapalaki ng mga manok panabong. Ang kanyang ama at lolo ay parehong sabongero, kaya tila naging bahagi na ng kanyang dugo ang ganitong uri ng pamumuhay. Araw-araw ay maaga siyang nagigising upang alagaan ang kanyang mga manok. Pinapakain niya ang mga ito ng mais, palay, at kung minsan ay mga espesyal na halamang sinasabi ng matatanda na nagbibigay ng lakas sa mga panabong. Ngunit kahit gaano niya alagaan ang kanyang mga manok, tila hindi pa rin siya sinuwerte sa sabungan. Maraming beses na siyang natalo, at sa bawat pagkatalo ay parang mas lalong bumibigat ang kanyang kalooban. Hindi naman siya sumusuko. Sa tuwing darating ang araw ng sabong sa kalapit na bayan, dala-dala niya ang isa sa kanyang mga manok at umaasang darating din ang araw na siya naman ang magwawagi. Ngunit sa kasamaang palad, madalas ay siya ang umuuwi na luhaan at walang dalang pera. Isang gabi, habang naglalakad si Rogelio pauwi mula sa sabungan matapos muling matalo, napadaan siya sa isang makitid na landas na napapalibutan ng matataas na damo. Tahimik ang paligid at tanging huni ng mga kuliglig ang maririnig. Pagod na pagod siya at tila gusto na lamang umupo sa gilid ng daan. Habang naglalakad siya, napansin niya ang isang pusa na nakaupo sa may gilid ng landas. Kulay abo ito at tila matagal nang nagmamasid sa kanya. Ang mga mata nito ay kumikislap sa ilalim ng liwanag ng buwan. Huminto si Rogelio at napangiti. Mahilig din siya sa mga hayop kaya hindi siya natakot sa pusa. Lumapit siya at mahinang nagsalita. "Anong ginagawa mo rito sa dilim, munting pusa?" Wika niya. Hindi gumalaw ang pusa. Nakatingin lamang ito sa kanya na parang may gustong ipahiwatig. Ilang sandali pa ay dahan-dahan itong tumayo at naglakad papunta sa may damuhan. Parang inaanyayahan si Rogelio na sundan ito. Hindi niya alam kung bakit, ngunit may kung anong nagtulak sa kanya na sundan ang pusa. Marahil ay dahil na rin sa kuryosidad. Dahan-dahan siyang lumakad sa likuran nito hanggang makarating sila sa isang lumang puno ng balete. Huminto ang pusa sa ilalim ng puno at nagsimulang maghukay sa lupa gamit ang kanyang mga paa. Ilang sandali pa ay may nahukay itong maliit na bagay. Pagkatapos ay tumingin ito kay Rogelio bago tuluyang tumakbo palayo sa kadiliman. Nagtaka si Rogelio. Lumapit siya sa lugar na hinukay ng pusa at doon niya nakita ang isang maliit na bagay na kumikislap sa ilalim ng liwanag ng buwan. Dinampot niya ito at napansin niyang isa itong matigas at matulis na kuko. Hindi niya agad naunawaan kung ano iyon. Ngunit nang pagmasdan niya itong mabuti, napagtanto niyang iyon ay kuko ng pusa. Hindi niya alam kung bakit nakabaon iyon sa ilalim ng balete. Ngunit may kakaibang pakiramdam siyang naramdaman habang hawak niya ang kuko. Para bang may kakaibang init na dumadaloy sa kanyang palad.
Sa baryo nila, maraming kwento ang matatanda tungkol sa mga bagay na may taglay na hiwaga. May mga halamang sinasabing may kapangyarihan, may mga bato raw na nagbibigay ng swerte, at mayroon ding mga bagay na ginagamit ng mga sabonghero upang maging malakas ang kanilang mga manok. Habang hawak ni Rogelio ang kuko ng pusa, bigla niyang naalala ang isang kwento na minsang ikinuwento ng kanyang lolo noong siya ay bata pa. Ayon sa kanyang lolo, may mga sabonghero raw noon na gumagamit ng kuko ng pusa bilang anting-anting. Sinasabi na kapag itinago ito malapit sa manok panabong, nagiging matapang at mabilis ang galaw ng manok sa laban. Hindi niya alam kung totoo iyon o isa lamang alamat. Ngunit dahil sa sunod-sunod niyang pagkatalo sa sabungan, napaisip siya na baka ito na ang pagkakataon na subukan ang kakaibang bagay na hawak niya. Maingat niyang inilagay ang kuko ng pusa sa kanyang bulsa at naglakad pa uwi sa kanilang bahay. Kinabukasan, maaga siyang nagising. Tulad ng dati ay pumunta siya sa kulungan ng kanyang mga manok. Habang pinapakain niya ang mga ito, napansin niya ang isa sa kanyang mga panabong na tila masigla kaysa sa iba. Ito ang manok na matagal na niyang pinalalaki, ngunit hindi pa niya kailanman isinabak sa sabong. Kulay pula ang balahibo nito at matalim ang mga mata. Tahimik lamang ito, ngunit ramdam ang lakas ng katawan. Habang nakatingin si Rogelio sa manok, naalala niya ang kuko ng pusa na nakuha niya kagabi. Kinuha niya ito sa kanyang bulsa at sandaling pinagmasdan. Hindi niya alam kung may kapangyarihan nga ba iyon. Ngunit dahil wala naman siyang mawawala, nagpasya siyang subukan ang sinasabi ng matatanda. Kumuha siya ng maliit na tela at doon niya binalot ang kuko ng pusa. Pagkatapos ay maingat niya itong itinago sa loob ng kulungan ng manok na balak niyang isabak sa sabong. Lumipas ang ilang araw. Patuloy na inaalagaan ni Rogelio ang kanyang mga manok, ngunit mas lalo niyang binibigyan ng pansin ang manok na malapit sa kuko ng pusa. Napansin niyang tila nagiging mas matapang ito. Sa tuwing may lalapit na ibang manok, agad itong nagiging alerto at handang lumaban. Ang mga galaw nito ay mabilis at puno ng lakas. Dahil dito ay lalo pang tumibay ang loob ni Rogelio na subukan itong isabak sa susunod na sabong sa bayan. Dumating ang araw ng linggo, ang araw na pinakahihintay ng maraming sabonghero sa kanilang lugar. Maaga pa lamang ay abala na ang mga tao sa pagpunta sa sabungan. Ang iba ay may dalang mga manok, ang iba naman ay nag-uusap tungkol sa mga laban na kanilang aasahan. Si Rogelio ay tahimik na naglakad papunta sa sabungan habang hawak ang kanyang manok. Sa loob ng kanyang bulsa ay naroon pa rin ang maliit na balot na naglalaman ng kuko ng pusa. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa araw na iyon. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, matapos ang maraming pagkatalo, nakaramdam siya ng kakaibang pag-asa. Habang papalapit siya sa sabungan, napansin niyang parang may pusa na nakaupo sa may bubong ng isang bahay malapit sa daan. Kulay abo ito at tila pamilyar sa kanyang paningin. Sandali siyang tumigil at tiningnan ito.
Ang pusa ay tahimik lamang na nakatingin sa kanya, gaya ng ginawa nito noong gabing nakita niya ito sa landas. Hindi alam ni Rogelio kung nagkataon lamang iyon o may mas malalim na dahilan. Ngunit isang bagay ang sigurado sa kanyang puso. Ang kuko ng pusa na kanyang natagpuan sa ilalim ng balete ay maaaring hindi lamang simpleng bagay. Maaaring ito ang simula ng isang kakaibang kapalaran na magbabago sa kanyang buhay bilang isang sabonghero. At sa araw na iyon, habang papasok siya sa sabungan na may dalang pag-asa, hindi niya alam na ang maliit na kuko ng pusa na kanyang dala ay magsisimula ng mga pangyayaring hindi niya kailanman inakala. Pagpasok ni Rogelio sa sabungan ay agad niyang naramdaman ang pamilyar na ingay ng mga tao. Naroon ang mga sabonghero na abala sa pag-uusap, ang mga tagapusta na nagmamasid sa mga manok, at ang mga matagal nang kilala sa lugar na tila eksperto sa pagtingin kung alin ang may lamang sa laban. Sa gitna ng ingay at usapan, tahimik lamang na naglakad si Rogelio habang hawak ang kanyang manok. Ang araw na iyon ay hindi naiiba sa ibang araw ng sabong sa bayan. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib ay may kakaibang kaba na hindi niya maipaliwanag. Hindi lamang iyon kaba ng isang sabongero na naghihintay ng laban. Parang may kung anong pakiramdam na nagsasabing may mangyayaring kakaiba. Umupo siya sa isang sulok ng sabungan kung saan madalas siyang pumwesto kapag may dala siyang manok. Ilang sabonghero ang lumapit upang tingnan ang kanyang alaga. Isa sa kanila ay si Mang Berting, isang matandang sabonghero na kilala sa lugar. Tiningnan ni Mang Berting ang manok ni Rogelio mula ulo hanggang paa. Pinisil niya ang dibdib nito at pinagmasdan ang mga paa. "Maganda ang katawan ng manok mo," sabi ng matanda. "Pero hindi ko pa nakikitang lumaban ito." Tahimik lamang nang ngumiti si Rogelio. Totoo ang sinabi ng matanda. Hindi pa nga niya kailanman isinabak sa laban ang manok na iyon. Ngunit sa kung anong dahilan ay naramdaman niyang ito na ang tamang panahon. Lumipas ang ilang sandali at nagsimula na ang mga unang laban sa sabungan. Isa-isang pinapasok ang mga manok sa gitna ng arena habang sumisigaw ang mga tao sa paligid. Ang mga pusta ay mabilis na nagkakapasa-pasa habang sinusubukan ng bawat isa na hulaan kung alin ang mananalo. Habang pinapanood ni Rogelio ang mga laban, napansin niyang tila mas malakas ang tibok ng kanyang puso sa bawat sandali na lumilipas. Paminsan-minsan ay hinahawakan niya ang bulsa kung saan nakalagay ang maliit na balot na naglalaman ng kuko ng pusa. Hindi niya alam kung bakit, ngunit parang nagbibigay iyon ng kakaibang lakas sa kanyang loob. Maya-maya ay lumapit sa kanya ang isang lalaki na hindi niya gaanong kilala. Ito ay si Nestor, isang sabonghero mula sa kabilang baryo na madalas ding dumadayo sa kanilang sabungan. Tiningnan ni Nestor ang manok ni Rogelio at bahagyang ngumiti. "Isasabak mo ba iyan ngayon?" tanong niya. "Oo," sagot ni Rogelio. Sandaling pinagmasdan ni Nestor ang manok. Pagkatapos ay tumango siya. "Maganda ang tindig,"
Subukan natin. Ibig sabihin nito ay gusto ni Nestor na itapat ang kanyang manok sa manok ni Rogelio. Karaniwan na sa sabungan ang ganitong usapan. Kapag nagkasundo ang dalawang may-ari, itinatala ng Kristo ang laban at saka ito ipapasok sa susunod na schedule. Hindi nagdalawang isip si Rogelio. Tumango siya bilang pagsang-ayon. Hindi nagtagal ay tinawag na ang laban nila. Habang papunta siya sa gitna ng sabungan, lalo niyang naramdaman ang kaba sa kanyang dibdib. Ngunit sa halip na panghinaan ng loob, ay tila mas lalo siyang naging matatag. Inilagay ng mga taga-ayos ng laban ang mga tari sa paa ng dalawang manok. Ito ang matutulis na talim na ginagamit sa sabong. Kapag nagsimula na ang laban, madalas ay ilang saglit lamang ay tapos na ang lahat. Hinawakan ni Rogelio ang kanyang manok at marahang hinaplos ang balahibo nito. Tahimik siyang nagdasal sa kanyang isipan. Pagkatapos ay ibinaba na ang dalawang manok sa gitna ng arena. Sa unang sandali ay nagkatitigan lamang ang dalawang panabong. Pareho silang nakataas ang ulo at nakahanda ang mga paa. Pagkatapos ay biglang sumugod ang manok ni Nestor. Ngunit mabilis na nakaiwas ang manok ni Rogelio. Sa isang iglap ay tumalon ito at mabilis na kumilos. Nagulat si Rogelio sa bilis ng galaw ng kanyang manok. Hindi niya ito nakitang kumilos ng ganoon kabilis noong nasa kulungan pa lamang. Nagpatuloy ang laban. Ilang ulit na sumugod ang kalabang manok, ngunit sa bawat pagkakataon ay tila mas mabilis ang kilos ng kanyang alaga. Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang mag-ingay. Napansin nilang kakaiba ang galaw ng manok ni Rogelio. Hindi ito basta-basta sumusugod, para itong naghihintay ng tamang pagkakataon. At nang dumating ang sandaling iyon, biglang tumalon ang manok ni Rogelio at mabilis na umatake. Sa loob lamang ng ilang sandali ay natumba ang kalabang manok. Natahimik ang ilang tao sa paligid bago tuluyang sumabog ang ingay ng sabungan. Panalo, sigaw ng ilan. Hindi agad nakapagsalita si Rogelio. Nakatayo lamang siya habang hawak ang kanyang manok. Sa loob ng maraming taon niyang pagsasabong, iyon ang isa sa mga pinakaunang pagkakataon na nakaramdam siya ng ganitong klaseng tagumpay. Lumapit sa kanya si Nestor at tumango. "Malakas ang manok mo," sabi nito. "Magaling." Tinanggap ni Rogelio ang papuri, ngunit sa loob ng kanyang isip ay may isang bagay na patuloy na bumabalik. Ang kuko ng pusa. Habang hawak niya ang kanyang manok, hindi niya maiwasang isipin kung iyon nga ba ang dahilan ng kakaibang lakas na ipinakita ng kanyang alaga. Pagkatapos ng laban, ay umupo siya muli sa kanyang dating pwesto. Ang ilang sabonghero ay lumapit upang tingnan muli ang kanyang manok. "Maganda ang galaw," sabi ng isa. "Parang may kakaibang bilis," dagdag naman ng isa pa. Tahimik lamang na nakinig si Rogelio. Habang abala ang mga tao sa pag-uusap, dahan-dahan niyang inilabas mula sa bulsa ang maliit na balot na naglalaman ng kuko ng pusa. Sandali niya itong tiningnan bago muling itinago. Hindi niya alam
kung nagkataon lamang ang lahat o kung talagang may hiwagang dala ang bagay na iyon. Ngunit isang bagay ang malinaw sa kanya. Ang araw na iyon ay maaaring simula pa lamang ng mas marami pang tagumpay. At habang patuloy ang mga laban sa sabungan, hindi alam ni Rogelio na may ilang mata na lihim na nagmamasid sa kanya. May mga sabonghero na nakapansin sa kakaibang panalo ng kanyang manok. At sa mundo ng sabong, ang isang biglang pag-angat ay kadalasang nagdudulot ng pag-uusisa. Hindi niya alam na sa mga susunod na araw, ang maliit na kuko ng pusa na kanyang natagpuan sa ilalim ng balete ay magiging dahilan ng mas malalaking pangyayari sa kanyang buhay. Mga pangyayaring hindi lamang magdadala ng swerte, kundi pati ng mga pagsubok na susubok sa kanyang pagkatao bilang sabonghero. Matapos ang unang panalo ni Rogelio sa sabungan, hindi agad nawala sa kanyang isipan ang nangyari. Habang naglalakad siya pauwi sa kanilang baryo, dala ang kanyang manok at ang kaunting perang napanalunan. Paulit-ulit niyang inaalala ang bawat sandali ng laban. Hindi niya makalimutan ang bilis ng galaw ng kanyang manok. Para bang may kakaibang tapang at talas ang kilos nito na hindi niya nakita noon. Pagdating niya sa kanilang bahay, ay agad niyang inilagay ang manok sa kulungan. Maingat niya itong pinakain at pinainom ng tubig. Tahimik lamang ang paligid at ang araw ay unti-unti nang lumulubog sa likod ng mga bundok. Habang nakaupo siya sa isang lumang bangko malapit sa kulungan, kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang maliit na balot. Dahan-dahan niya itong binuksan. Naroon pa rin ang maliit na kuko ng pusa na kanyang natagpuan sa ilalim ng puno ng balete. Tahimik niya itong pinagmasdan sa ilalim ng liwanag ng dapit hapon. Hindi ito mukhang kakaiba sa paningin ng iba. Isa lamang itong maliit na matulis na kuko. Ngunit sa loob ng kanyang isipan ay may tanong na patuloy na bumabalik. Talaga bang may kinalaman ito sa kanyang panalo? Hindi siya sigurado. Ngunit dahil sa matagal na panahon ng kanyang pagkatalo sa sabungan, mahirap baliwalain ang posibilidad na may dala itong kakaibang swerte. Maingat niyang ibinalot muli ang kuko ng pusa sa tela at itinago sa isang maliit na kahon sa loob ng kanyang bahay. Kinabukasan, maaga siyang nagising upang ipagpatuloy ang kanyang pang-araw-araw na gawain. Ngunit paglabas niya sa bakuran, ay napansin niyang may ilang kapitbahay na nakatingin sa kanya. Ang isa sa mga ito ay si Lando, isang magsasaka na kilala rin sa kanilang baryo. Rogelio, tawag nito. Narinig ko ang balita kahapon. Lumapit si Rogelio at nagtaka. Anong balita? Tanong niya. Ngumiti si Lando. Nanalo raw ang manok mo sa sabungan. Mabilis daw ang laban. Bahagyang napangiti si Rogelio. Hindi niya inaasahan na agad kakalat ang balita sa baryo. Sa mga probinsya, mabilis kumalat ang mga kwento, lalo na kung may kinalaman sa sabong. Ang isang panalo o pagkatalo ay kadalasang napag-uusapan ng maraming tao. Isa lang naman, sagot niya. Ngunit tila hindi lamang iyon ang narinig ng mga tao. Ayon sa mga naroon kahapon, sabi ni Lando,
Iba raw ang galaw ng manok mo, parang may kakaibang lakas. Hindi na sumagot si Rogelio, bagkus ay nagpaalam na lamang siya at bumalik sa pag-aalaga ng kanyang mga manok. Habang lumilipas ang mga araw, patuloy na kumakalat sa baryo ang kwento tungkol sa kanyang panalo. May ilang sabongero pa nga na dumadalaw sa kanyang bahay upang makita ang manok na lumaban. Isa sa mga dumalaw ay si Mang Berting. Dumating ito isang hapon habang abala si Rogelio sa paglilinis ng kulungan. Tahimik na pinagmasdan ng matanda ang mga manok bago nagsalita. "Rogelio," sabi niya, "balita ko ay maganda ang ipinakita ng manok mo noong linggo." "Opo," sagot ni Rogelio. Tumango ang matanda at muling tiningnan ang manok na nanalo sa laban. "May kakaibang galaw," sabi nito. "Parang hindi karaniwan." Hindi agad sumagot si Rogelio. Sa halip ay tahimik lamang siyang nakinig. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagsalita muli si Mang Berting. "May ginagamit ka bang anting-anting?" Nagulat si Rogelio sa tanong. Hindi niya alam kung paano ito sasagutin. Sa baryo nila, maraming sabonghero ang naniniwala sa mga anting-anting at pampaswerte. May ilan na gumagamit ng mga bato, halamang gamot, o iba pang bagay na sinasabing nagbibigay ng lakas sa kanilang mga panabong. Sandaling nag-isip si Rogelio bago sumagot. "Wala naman po." Pinagmasdan siya ng matanda na parang sinusubukang basahin ang kanyang iniisip. Pagkatapos ay bahagyang ngumiti si Mang Berting. "Kung anuman ang ginagawa mo, alagaan mo lang ang manok mo," sabi nito. "Minsan ang tunay na swerte ay nasa tiyaga." Pagkatapos ay nagpaalam na ang matanda at umalis. Naiwan si Rogelio na nag-iisip. Sa loob ng bahay ay naroon ang maliit na kahon na naglalaman ng kuko ng pusa. Hindi niya ito ikinuwento kahit kanino. Hindi niya alam kung dapat ba niyang itago ang lihim na iyon o kung isa lamang itong simpleng bagay na walang kinalaman sa kanyang panalo. Ngunit sa paglipas ng mga araw, ay lalo niyang napapansin ang pagbabago sa kanyang manok. Mas alerto ito kaysa dati. Mas mabilis kumilos at tila hindi natatakot sa ibang manok sa kulungan. Minsan ay sinubukan niyang ilayo ang maliit na balot na naglalaman ng kuko ng pusa sa kulungan. Ngunit makalipas ang ilang oras, ay parang naging tahimik at hindi gaanong masigla ang kanyang manok. Nang ibalik niya ang maliit na balot malapit sa kulungan, ay tila bumalik muli ang sigla nito. Dahil dito ay lalo pang tumibay ang hinala ni Rogelio na may kinalaman nga ang kuko ng pusa sa lakas ng kanyang manok. Lumipas ang isang linggo at muling dumating ang araw ng sabong. Sa pagkakataong ito, hindi na siya tulad ng dati na tahimik lamang na pumapasok sa sabungan. Maraming sabonghero ang nakakilala sa kanya dahil sa laban noong nakaraang linggo. Ang iba ay gustong makita kung kaya niyang ulitin ang kanyang panalo. Habang naglalakad siya papunta sa sabungan, muling naalala ni Rogelio ang gabing natagpuan niya ang kuko ng pusa sa ilalim ng puno ng balete. Naalala rin niya ang pusang kulay abo
na tila nagpakita sa kanya ng lugar kung saan ito nakabaon. At sa hindi niya may paliwanag na dahilan, parang may pakiramdam siyang muli niyang makikita ang pusang iyon. Habang iniisip niya ito, napansin niyang may pusa na namang nakaupo sa gilid ng daan. Kulay abo. Tahimik itong nakatingin sa kanya. Sandaling huminto si Rogelio at pinagmasdan ito. Hindi siya sigurado kung iyon nga ba ang parehong pusa na nakita niya noon. Ngunit habang nakatitig ito sa kanya, tila may kakaibang mensahe sa mga mata nito. Isang mensaheng parang nagsasabing ang swerte na kanyang natagpuan ay may kaakibat na lihim. Isang lihim na unti-unti pa lamang niyang matutuklasan. At habang papalapit siya muli sa sabungan, dala ang kanyang manok at ang lihim ng kuko ng pusa, hindi niya alam na ang kanyang pangalan ay magsisimula nang makilala sa mga sabonghero ng Karatigbayan. Kasabay nito, magsisimula rin ang mga pangyayaring maglalagay sa kanya sa landas na hindi lamang puno ng swerte, kundi pati ng mga pagsubok na magpapakita kung hanggang saan ang kanyang paninindigan. Dumating ang araw ng linggo na muling hinihintay ng mga sabonghero sa kanilang lugar. Maaga pa lamang ay marami ng tao ang naglalakad papunta sa sabungan. Ang ilan ay may dalang mga manok na maingat na hawak sa ilalim ng kanilang mga braso, habang ang iba naman ay nag-uusap tungkol sa mga laban na inaasahan nilang mapapanood. Si Rogelio ay naglakad ng tahimik patungo sa sabungan habang hawak ang kanyang manok. Sa loob ng kanyang bulsa ay naroon pa rin ang maliit na balot na naglalaman ng kuko ng pusa. Hindi niya ito inilalayo sa kanyang sarili mula noong araw na natagpuan niya ito sa ilalim ng puno ng balete. Habang papalapit siya sa sabungan, ay naramdaman niyang mas marami ang nakapapansin sa kanya ngayon. May ilang sabonghero na tumitingin sa kanya at tila nagpupulungan. Ang iba ay ngumiti at tumango bilang pagbati. Hindi pa siya sanay sa ganitong atensyon. Noong mga nakaraang buwan, halos walang pumapansin sa kanya sa sabungan dahil madalas siyang matalo. Ngunit dahil sa laban noong nakaraang linggo, ay tila nagbago ang pagtingin ng ilang tao sa kanya. Pagpasok niya sa loob ng sabungan, ay agad niyang narinig ang ingay ng mga sigawan at usapan. Ang mga tao ay nakapaligid sa arena, habang ang mga manok ay isa-isang inilalaban sa gitna. Umupo siya sa isang bakanteng lugar at inilapag ang kanyang manok sa tabi niya. Hindi nagtagal ay lumapit sa kanya ang dalawang sabonghero na hindi niya gaanong kilala. Pinagmasdan nila ang kanyang manok bago nagsalita ang isa. "Ito ba ang nanalo noong nakaraang linggo?" tanong nito. "Oo," sagot ni Rogelio. Tumango ang lalaki at muling tiningnan ang manok. Maganda ang katawan, mukhang matibay. Ang isa pang lalaki ay bahagyang ngumiti. "Balita ko mabilis daw ang galaw nito." Hindi na nagdagdag pa ng salita si Rogelio. Nasanay na siya na ang mga sabonghero ay mahilig mag-obserba at magtanong tungkol sa mga manok ng iba. Ilang sandali pa ay dumating si Mang Berting at umupo sa tabi niya. "Rogelio," sabi ng matanda,
Mukhang marami ang gustong makita kung paano lalaban ulit ang manok mo. Bahagyang tumango si Rogelio. Susubukan natin, sagot niya. Habang nag-uusap sila, ay may isang lalaking pumasok sa sabungan na agad napansin ng maraming tao. Siya ay si Don Emilio, isa sa mga kilalang sabonghero sa Karatig Bayan. Kilalang-kilala ang pangalan ni Don Emilio dahil sa dami ng kanyang panalong laban. Mayroon siyang maraming manok panabong na sinasanay ng mga bihasang tagapag-alaga. Nang pumasok siya sa sabungan, ay tila nagkaroon ng kaunting katahimikan sa paligid bago muling nagpatuloy ang ingay ng mga tao. Napansin ni Rogelio na ang ilang sabonghero ay lumalapit kay Don Emilio upang batiin siya. Hindi nagtagal ay napadako ang tingin ni Don Emilio sa direksyon ni Rogelio. Tila may nagsabi sa kanya tungkol sa panalo noong nakaraang linggo. Lumapit ang lalaki at pinagmasdan ang manok ni Rogelio. Ikaw ba ang may-ari ng manok na nanalo noong huli? Tanong niya. Opo, sagot ni Rogelio. Tahimik na tumango si Don Emilio habang pinagmamasdan ang manok. Maganda ang tindig, sabi niya. Pagkatapos ay tumingin siya kay Rogelio. Gusto mo bang itapat ito sa isa sa mga manok ko ngayon? Nagulat si Rogelio sa alok. Hindi niya inaasahan na ang isang kilalang sabonghero tulad ni Don Emilio ay maghahamon sa kanya ng laban. Alam niyang malalakas ang mga manok ni Don Emilio. Marami na itong napatunayang panalo sa iba't ibang sabungan. Sandaling nag-isip si Rogelio. Sa loob ng kanyang bulsa ay naroon ang maliit na balot na naglalaman ng kuko ng pusa. Parang biglang bumalik sa kanyang isip ang lahat ng nangyari mula nang matagpuan niya iyon. Sa wakas ay tumango siya. Sige po, sabi niya. Agad na inayos ng mga taga-sabungan ang laban. Nagsimulang magtipon ang mga tao sa paligid ng arena dahil alam nilang magiging kapana-panabik ang laban ng isang kilalang sabonghero laban sa isang bagong nanalo. Habang inihahanda ang mga manok ay naramdaman ni Rogelio ang bahagyang kaba sa kanyang dibdib. Alam niyang hindi magiging madaling kalaban ang manok ni Don Emilio. Ilang sandali pa ay inilagay na ang mga tari sa paa ng dalawang manok. Ang manok ni Don Emilio ay kulay itim at may matalim na mga mata. Mukhang sanay na sanay ito sa laban. Samantala, ang manok ni Rogelio ay nakatayo ng matatag habang hawak niya ito. Sa loob ng kanyang isip ay tahimik siyang nagdasal. Hindi niya alam kung hanggang saan ang kayang gawin ng kanyang manok laban sa isang kalaban na kilala sa sabungan. Pagkatapos ay ibinaba na ang dalawang manok sa gitna ng arena. Sa unang sandali ay nagkatitigan lamang ang dalawang panabong. Ang paligid ay tila sandaling natahimik habang hinihintay ng mga tao ang unang galaw. Biglang sumugod ang manok ni Don Emilio. Mabilis ang kilos nito at halatang sanay sa laban. Ngunit tulad ng nangyari sa nakaraang sabong, mabilis ding nakaiwas ang manok ni Rogelio. Nagpalitan ng ilang galaw ang dalawang panabong. Ang bawat pagtalon at pag-iwas ay sinusundan ng malakas na sigaw ng mga tao sa paligid. Napansin ng marami
na hindi nagpapahuli ang manok ni Rogelio. Sa bawat pagkakataon ay nagagawa nitong sumabay sa galaw ng kalaban. Ilang sandali pa ay nagkaroon ng pagkakataon ang manok ni Rogelio. Sa isang mabilis na pagtalon ay nagawa nitong umatake ng eksakto sa tamang sandali. Natumba ang manok ni Don Emilio. Nagkaroon ng maikling katahimikan sa sabungan bago muling sumabog ang sigawan ng mga tao. Nanalo muli ang manok ni Rogelio. Hindi agad nakapagsalita si Rogelio. Nakatayo lamang siya habang hawak ang kanyang manok na tila hindi rin pagod sa laban. Lumapit si Don Emilio at tahimik na tiningnan ang kanyang manok na natalo. Pagkatapos ay tumingin siya kay Rogelio. "Magaling ang manok mo," sabi niya. Tumango siya bago naglakad palayo. Samantala, ang mga sabonghero sa paligid ay nag-uusap tungkol sa laban na kanilang napanood. Marami ang namangha sa kakaibang bilis at tapang ng manok ni Rogelio. Habang nakaupo muli si Rogelio sa kanyang pwesto, ay dahan-dahan niyang hinawakan ang kanyang bulsa. Naroon pa rin ang maliit na balot. Hindi niya alam kung gaano kalakas ang hiwagang dala ng kuko ng pusa. Ngunit sa pangalawang pagkakataon ay muli siyang nagwagi sa sabungan laban sa isang kilalang kalaban. Sa sandaling iyon ay nagsimulang mabuo sa kanyang isipan ang isang tanong. Kung ang maliit na kuko ng pusa ay kayang magdala ng ganitong klaseng swerte, hanggang saan pa kaya ang maaaring mangyari sa mga susunod na laban? Ngunit hindi pa niya alam na habang lumalakas ang kanyang pangalan sa sabungan, may mga tao ring magsisimulang mag-usisa tungkol sa lihim na dala niya. At ang lihim na iyon ay maaaring magdala hindi lamang ng tagumpay, kundi pati ng panganib. Pagkatapos ng laban ni Rogelio, laban sa manok ni Don Emilio, matagal na pinag-usapan ng mga sabonghero ang kakaibang pangyayari sa sabungan. Hindi karaniwan na ang isang sabonghero na hindi gaanong kilala ay biglang makapanalo laban sa isa sa mga pinakamagagaling sa lugar. Habang papalabas si Rogelio sa sabungan, dala ang kanyang manok, napansin niyang maraming mata ang nakasunod sa kanya. Ang iba ay nagbubulungan. Ang iba naman ay tahimik lamang na nagmamasid. Hindi siya sanay sa ganitong pansin. Dati ay madalas siyang dumating at umalis sa sabungan na halos walang pumapansin. Ngunit ngayon ay tila iba na ang tingin ng mga tao sa kanya. May ilang sabongero na lumapit upang batiin siya. "Magaling ang manok mo," sabi ng isa. "Hindi ko inaasahan na matatalo ang manok ni Don Emilio," dagdag naman ng isa pa. Tahimik lamang nang ngumiti si Rogelio at nagpasalamat. Hindi siya mahilig magyabang at sa kanyang isip ay hindi pa rin malinaw kung ang mga panalo niya ay dahil sa sariling kakayahan ng kanyang manok o dahil sa kakaibang bagay na hawak niya. Paglabas niya sa sabungan, ay nagsimula na siyang maglakad pauwi. Ang araw ay papalubog na at ang hangin ay malamig habang dumadaan siya sa makitid na landas na napapalibutan ng mga damo. Habang naglalakad siya ay napansin niyang may dalawang lalaki na tila sumusunod sa kanya mula sa malayo.
hindi niya agad pinansin iyon. Ngunit nang mapansin niyang patuloy pa rin ang kanilang pagsunod, ay nagsimula siyang magtaka. Pagkaraan ng ilang sandali ay tumigil ang dalawang lalaki at nag-usap sa gilid ng daan. Hindi niya narinig ang kanilang pinag-uusapan, ngunit tila seryoso ang kanilang mga mukha. Ipinagpatuloy ni Rogelio ang kanyang paglalakad hanggang sa makarating siya sa kanilang bahay. Pagdating niya ay agad niyang inilagay ang kanyang manok sa kulungan. Maingat niya itong pinakain at hinayaan itong magpahinga matapos ang laban. Pagkatapos ay pumasok siya sa loob ng bahay. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang maliit na balot na naglalaman ng kuko ng pusa. Dahan-dahan niya itong binuksan at pinagmasdan. Mula nang matagpuan niya ito sa ilalim ng puno ng balete, ay tila nagbago ang takbo ng kanyang kapalaran sa sabungan. 2 beses na siyang nanalo laban sa mga kalaban na mas kilala at mas sanay. Ngunit habang tinitingnan niya ang maliit na kuko, may bahagi ng kanyang isip na nagtataka kung tama ba ang kanyang ginagawa. Hindi niya alam kung ang bagay na iyon ay simpleng pampaswerte lamang o kung may dala itong hiwagang hindi niya pa lubos na nauunawaan. Maingat niyang ibinalot muli ang kuko at inilagay sa maliit na kahon na nakatago sa ilalim ng kanyang mesa. Sa labas ng bahay ay unti-unti nang dumidilim ang paligid. Habang nakaupo si Rogelio sa loob ng kanyang bahay, hindi niya alam na sa may gilid ng kanyang bakuran ay may isang taong tahimik na nagmamasid. Ang lalaking iyon ay si Nestor, ang sabonghero na unang nakalaban niya sa sabungan matapos niyang matagpuan ang kuko ng pusa. Tahimik na nakatayo si Nestor sa ilalim ng puno habang pinagmamasdan ang bahay ni Rogelio. Matagal na siyang nagtataka kung bakit biglang naging napakalakas ng manok ni Rogelio. Sa sabungan, mabilis kumalat ang mga kwento tungkol sa mga sabonghero na gumagamit ng mga anting-anting upang manalo. May mga gumagamit ng bato, may mga halamang gamot, at mayroon ding mga bagay na galing umano sa mga hayop na may kakaibang kapangyarihan. Hindi sigurado si Nestor kung may ganitong bagay si Rogelio. Ngunit dahil sa 2 sunod na panalo nito laban sa malalakas na kalaban, nagsimula siyang maghinala. Pagkaraan ng ilang sandali ay umalis na rin si Nestor at naglakad palayo sa dilim ng gabi. Samantala, sa loob ng bahay ay walang kamalay-malay si Rogelio sa mga taong nagsisimula ng mag-usisa tungkol sa kanyang tagumpay. Kinabukasan ay maaga siyang nagising upang ipagpatuloy ang kanyang gawain sa kulungan ng mga manok. Habang pinapakain niya ang mga ito, ay napansin niyang tila mas masigla ang kanyang panabong kaysa dati. Ang mga mata nito ay matalim at ang galaw ay puno ng lakas. Habang pinagmamasdan niya ito, ay naalala niya muli ang pusang kulay abo na kanyang nakita noong gabing natagpuan niya ang kuko. Sa hindi niya maipaliwanag na dahilan, parang may pakiramdam siyang muli niyang makikita ang pusang iyon. At hindi nga siya nagkamali. Habang naglalakad siya papunta sa balon upang kumuha ng tubig ay napansin niya ang isang pusa na nakaupo sa ibabaw ng bakod.
kulay abo. Tahimik itong nakatingin sa kanya. Sandali siyang tumigil at pinagmasdan ito. Ang pusa ay hindi gumalaw. Tila matagal na itong naghihintay sa kanya. Sa sandaling iyon ay biglang naalala ni Rogelio ang gabing natagpuan niya ang kuko sa ilalim ng puno ng balete. Hindi niya alam kung nagkataon lamang ang lahat o kung may mas malalim na dahilan kung bakit palaging lumilitaw ang pusang iyon sa kanyang paligid. Ngunit habang nakatitig siya sa pusa, tila may kakaibang pakiramdam na unti-unting nabubuo sa kanyang isip. Parang ang maliit na kuko ng pusa na hawak niya ay hindi lamang simpleng bagay na nagbibigay ng swerte sa sabungan. Maaaring ito ay bahagi ng isang lihim na unti-unti pa lamang niyang matutuklasan. At habang patuloy na lumalakas ang kanyang pangalan sa mundo ng sabong, may mga taong magsisimula ring maghanap ng sagot sa tanong na iyon. Mga taong handang gawin ang lahat upang malaman ang lihim ng kanyang tagumpay. Lumipas ang ilang araw matapos ang pangalawang panalo ni Rogelio sa sabungan. Sa baryo ay patuloy na pinag-uusapan ng mga tao ang kakaibang lakas ng kanyang manok. Kahit sa palengke, sa tindahan, at sa mga kumpulan ng mga magsasaka, ay nababanggit ang kanyang pangalan. Para kay Rogelio, ang lahat ng iyon ay tila kakaiba. Sanay siyang mamuhay ng tahimik at hindi pinapansin ng marami. Ngunit ngayon, tila unti-unting nagbabago ang tingin ng mga tao sa kanya. Sa kabila ng lahat ng usapan sa paligid, ipinagpatuloy niya ang kanyang pang-araw-araw na gawain. Maaga siyang nagigising upang pakainin ang kanyang mga manok at linisin ang kanilang mga kulungan. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang panabong na 2 beses nang nagwagi sa sabungan, hindi niya maiwasang mapansin ang kakaibang sigla nito. Ang galaw nito ay mabilis at tila puno ng tapang. May mga sandali na iniisip niya kung ano ang mangyayari kung muli niya itong isasabak sa sabong. Ngunit kasabay ng pag-asang iyon ay may kaunting pangamba rin sa kanyang puso. Sa loob ng kanyang bahay ay naroon ang maliit na kahon na naglalaman ng kuko ng pusa. Mula nang matagpuan niya iyon sa ilalim ng puno ng balete, ay tila nagbago ang takbo ng kanyang kapalaran. Hindi niya alam kung ang bagay na iyon ay simpleng pampaswerte lamang o kung may dala itong hiwaga na hindi niya palubos na nauunawaan. Isang umaga, habang nagwawalis siya sa bakuran, may dumating na bisita sa kanilang bahay. Ito ay si Mang Berting. Tahimik na lumapit ang matanda at tumingin sa mga kulungan ng manok. "Magaganda ang mga alaga mo," sabi nito. Ngumiti si Rogelio. "Sinisikap ko lang po na maalagaan sila," sagot niya. Lumapit si Mang Berting sa kulungan kung saan naroon ang manok na nanalo sa 2 laban. Pinagmasdan niya ito ng mabuti. "Malakas ang katawan," sabi ng matanda, "at matalas ang mga mata." Sandaling natahimik ang dalawa bago muling nagsalita si Mang Berting. "Rogelio," sabi niya, "matagal na akong sabonghero. Marami na akong nakita sa sabungan." Hindi agad sumagot si Rogelio. Nakinig lamang siya sa sinasabi ng matanda. "Minsan," patuloy ni Mang Berting,
May mga sabonghero na biglang sinuswerte. Sunod-sunod ang panalo nila kahit hindi naman ganoon kalakas ang kanilang manok. Tumango si Rogelio ngunit hindi nagsalita. May ilan na nagsasabing dahil iyon sa anting-anting. Dagdag ng matanda. Napatingin si Rogelio sa lupa. Sa loob ng kanyang isip ay agad na sumagi ang maliit na kuko ng pusa na nakatago sa loob ng bahay. Ngunit hindi niya iyon ipinakita sa matanda. Hindi ko alam kung naniniwala ka sa mga ganoong bagay, sabi ni Mang Berting. Pero tandaan mo, ang tunay na lakas ng isang sabonghero ay nasa pag-aalaga ng kanyang manok. Pagkatapos sabihin iyon, ay tumayo ang matanda. Alagaan mo lang ang mga alaga mo, sabi niya bago tuluyang nagpaalam. Naiwan si Rogelio na nag-iisip. Hindi niya alam kung bakit, ngunit tila may kahulugan ang mga sinabi ng matanda. Habang papasok siya sa loob ng bahay, ay dumaan ang kanyang tingin sa maliit na kahon sa ilalim ng mesa. Sandali siyang tumigil. Dahan-dahan niyang binuksan ang kahon at kinuha ang maliit na balot. Muli niyang tiningnan ang kuko ng pusa. Sa liwanag ng umaga ay tila karaniwan lamang itong kuko. Ngunit sa kanyang isip ay parang may kakaibang kahulugan ang maliit na bagay na iyon. Maingat niyang ibinalot muli ang kuko at isinara ang kahon. Paglabas niya ng bahay ay napansin niyang tahimik ang paligid ng kanilang bakuran. Ang hangin ay banayad at ang mga dahon ng puno ay marahang gumagalaw. Habang naglalakad siya patungo sa kulungan ng mga manok, ay bigla niyang napansin ang isang pusa na nakaupo sa ibabaw ng bakod. Kulay abo. Tahimik itong nakatingin sa kanya. Napahinto si Rogelio. Ilang beses na niyang nakita ang pusang iyon mula nang matagpuan niya ang kuko sa ilalim ng balete. Hindi niya alam kung nagkataon lamang ang lahat o kung may kaugnayan ito sa kakaibang pangyayari sa kanyang buhay. Ang pusa ay nanatiling tahimik habang nakatitig sa kanya. Pagkaraan ng ilang sandali ay tumalon ito pababa mula sa bakod at dahan-dahang naglakad papunta sa likod ng bahay. Parang may nais itong ipakita. Hindi alam ni Rogelio kung bakit, ngunit muli niyang naramdaman ang parehong kuryosidad na naramdaman niya noong gabing sinundan niya ang pusa papunta sa puno ng balete. Dahan-dahan siyang naglakad upang sundan ito. Ang pusa ay patuloy na naglalakad hanggang makarating sila sa likod ng bakuran kung saan may maliit na kumpol ng mga puno. Pagdating doon ay huminto ang pusa at tumingin kay Rogelio. Pagkatapos ay bigla itong tumalon sa isang bato at umupo roon. Tahimik lamang itong nakatitig sa kanya. Hindi alam ni Rogelio kung ano ang kahulugan ng lahat ng iyon. Ngunit habang nakatingin siya sa pusa, ay tila may pakiramdam siyang unti-unting nabubuo sa kanyang isip. Parang ang pusang iyon ay hindi lamang basta hayop na gumagala sa paligid ng baryo. Maaaring ito ay may kaugnayan sa kuko ng pusa na kanyang natagpuan. At kung totoo man iyon, maaaring ang maliit na bagay na hawak niya ay hindi lamang simpleng pampaswerte sa sabungan.
Maaaring ito ay bahagi ng isang lihim na nagsisimula pa lamang magpakita sa kanyang buhay. Isang lihim na maaaring magdala sa kanya sa mga pangyayaring hindi niya kailanman inaasahan. Sa mga sumunod na araw ay patuloy na naging abala si Rogelio sa pag-aalaga ng kanyang mga manok. Araw-araw ay maaga siyang nagigising upang pakainin ang mga ito, linisin ang kanilang kulungan, at tiyaking malusog ang bawat isa. Ngunit sa kabila ng kanyang mga gawain, hindi nawawala sa kanyang isip ang pusang kulay abo na ilang beses nang nagpakita sa kanyang paligid. May mga sandali na nakikita niya ito sa ibabaw ng bakod. Minsan naman ay nasa ilalim ito ng puno sa likod ng bahay. Tahimik lamang itong nakatingin sa kanya at pagkatapos ay biglang nawawala. Hindi niya alam kung nagkataon lamang iyon o kung may ibig sabihin ang mga pagpapakitang iyon ng pusa. Isang hapon, habang nagpapahinga si Rogelio sa ilalim ng puno ng mangga sa kanyang bakuran, may dumating na matandang lalaki sa kanilang bahay. Nakasuot ito ng lumang sombrero at may hawak na baston habang dahan-dahang naglalakad. Hindi agad nakilala ni Rogelio ang matanda, ngunit tila pamilyar ang mukha nito. Lumapit ang matanda sa bakuran at tumingin sa mga kulungan ng manok. "Magandang hapon," sabi ng matanda. "Magandang hapon din po," sagot ni Rogelio. Sandaling pinagmasdan ng matanda ang mga manok bago muling nagsalita. "Marami akong naririnig tungkol sa iyo nitong mga nakaraang linggo." Nagulat si Rogelio. "Hoy, ayon sa mga sabonghero sa bayan," sabi ng matanda, "sunod-sunod daw ang panalo ng manok mo." Tahimik lamang nang ngumiti si Rogelio. "Dalawang laban pa lang naman po," sagot niya. Tumango ang matanda at umupo sa isang lumang bangko sa bakuran. "Ang pangalan ko ay Mang Salomon," sabi niya. "Matagal na rin akong nakatira sa baryong ito." Doon lamang napagtanto ni Rogelio kung sino ang kaharap niya. Si Mang Salomon ay isa sa mga pinakamatandang tao sa baryo. Kilala ito bilang isang taong maraming alam tungkol sa mga lumang kwento at paniniwala ng kanilang lugar. May mga nagsasabi pa nga na may kaalaman ito tungkol sa mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng karaniwang tao. Habang nakaupo sa bangko, tumingin si Mang Salomon sa paligid ng bakuran. "Maganda ang lugar mo," sabi niya. Pagkatapos ay tumingin siya kay Rogelio. "Ngunit may isang bagay akong gustong itanong sa iyo." Naging seryoso ang mukha ni Rogelio. "Ano po iyon?" Tahimik na nag-isip sandali ang matanda bago nagsalita. "May nakita ka bang kakaiba nitong mga nakaraang araw?" Napakunot ang noo ni Rogelio. "Hindi ko po sigurado." Tinitigan siya ni Mang Salomon. "Minsan," sabi ng matanda, "ang swerte ay dumarating sa anyo ng isang bagay na hindi natin inaasahan." Sa sandaling iyon ay agad na naalala ni Rogelio ang kuko ng pusa na nakatago sa loob ng kanyang bahay. Ngunit hindi pa rin siya nagsalita tungkol dito. May mga bagay sa mundong ito
patuloy ni Mang Salomon, na hindi basta-basta napupunta sa isang tao nang walang dahilan. Tahimik lamang na nakinig si Rogelio. Minsan, dagdag ng matanda, ang mga hayop ay nagiging daan upang mahanap ng isang tao ang isang bagay na may kapangyarihan. Sa mga salitang iyon ay lalong bumilis ang tibok ng puso ni Rogelio. Parang alam ng matanda ang tungkol sa pusang nakita niya noong gabing natagpuan niya ang kuko sa ilalim ng balete. Kung sakaling may natagpuan ka man na kakaiba, sabi ni Mang Salomon, dapat mong tandaan na ang bawat bagay na may kapangyarihan ay may kaakibat na pananagutan. Hindi agad sumagot si Rogelio. Ang swerte, patuloy ng matanda, ay hindi palaging nananatili sa isang tao. Kapag ginamit ito sa maling paraan, maaaring magdulot ito ng kapahamakan. Pagkatapos sabihin iyon ay tumayo si Mang Salomon. Hindi kita pinipilit na sabihin sa akin ang anumang lihim mo, sabi niya. Gusto ko lamang ipaalala na ang tunay na lakas ng isang tao ay hindi nanggagaling sa mga anting-anting. Tahimik na nakatayo si Rogelio habang pinapanood ang matanda na naglalakad palayo sa kanyang bakuran. Pagkatapos umalis ni Mang Salomon, ay matagal siyang nanatiling nakatayo sa ilalim ng puno ng mangga. Sa kanyang isip ay paulit-ulit na bumabalik ang mga sinabi ng matanda. Dahan-dahan siyang pumasok sa loob ng bahay at kinuha ang maliit na kahon sa ilalim ng mesa. Binuksan niya ito at inilabas ang maliit na balot. Muli niyang pinagmasdan ang kuko ng pusa. Hindi niya alam kung bakit, ngunit tila may kakaibang bigat sa kanyang pakiramdam habang hawak niya ito. Sa labas ng bahay ay biglang narinig niya ang mahinang kaluskos. Lumabas siya at tumingin sa bakuran. Naroon na naman ang pusang kulay abo na nakaupo sa ibabaw ng bakod. Tahimik itong nakatingin sa kanya. Parang alam nito ang lahat ng nangyayari. Habang nakatitig si Rogelio sa pusa ay bigla niyang naalala ang mga sinabi ni Mang Salomon tungkol sa mga bagay na may kapangyarihan. Sa sandaling iyon ay nagsimula siyang magtanong sa sarili. Ang kuko ba ng pusa na kanyang natagpuan ay simpleng pampaswerte lamang? O ito ba ay isang bagay na may mas malalim na lihim na hindi pa niya nauunawaan? Habang patuloy siyang nakatingin sa pusa, tila mas lalo pang lumalalim ang misteryo na nakapaligid sa maliit na bagay na hawak niya. At sa mga susunod na araw, ang lihim na iyon ay unti-unting magbubukas sa mga pangyayaring magbabago sa kanyang buhay bilang isang sabonghero. Matapos ang pagbisita ni Mang Salomon sa kanyang bahay, matagal na nag-isip si Rogelio tungkol sa mga sinabi ng matanda. Hindi mawala sa kanyang isipan ang mga salitang binitawan nito tungkol sa mga bagay na may kapangyarihan at sa pananagutang kaakibat ng mga iyon. Habang lumilipas ang mga araw ay lalo niyang nararamdaman ang bigat ng lihim na kanyang itinatago. Sa loob ng maliit na kahon sa ilalim ng kanyang mesa ay naroon pa rin ang kuko ng pusa na natagpuan niya sa ilalim ng puno ng balete.
Mula nang matagpuan niya iyon ay tila nagbago ang takbo ng kanyang buhay sa sabungan. 2 beses na siyang nanalo laban sa malalakas na kalaban. At sa bawat panalo ay lalong dumarami ang mga taong nag-uusisa tungkol sa kanya. Isang umaga, habang pinapakain niya ang kanyang mga manok, napansin niyang tila may kakaibang kilos ang kanyang panabong. Ang manok na iyon na 2 beses nang nagwagi sa sabungan ay mas alerto kaysa sa iba. Ang mga mata nito ay matalim at ang galaw ay puno ng lakas. Habang pinagmamasdan niya ito, ay naalala niya muli ang mga sinabi ni Mang Salomon. Ang tunay na lakas ng isang sabunghero ay hindi nanggagaling sa mga anting-anting. Napabuntong hininga si Rogelio. Hindi niya alam kung dapat ba niyang ipagpatuloy ang paggamit ng kuko ng pusa o kung mas mabuting itago na lamang ito at huwag nang gamitin. Ngunit sa kabila ng pag-aalinlangan ay may bahagi ng kanyang puso na umaasang makaranas pa ng tagumpay sa sabungan. Lumipas ang ilang araw at muling dumating ang araw ng sabong. Habang naghahanda si Rogelio upang pumunta sa sabungan, kinuha niya mula sa kahon ang maliit na balot. Dahan-dahan niya itong binuksan at pinagmasdan ang kuko ng pusa. Tahimik ang kanyang mukha habang iniisip kung ano ang dapat niyang gawin. Sa huli ay ibinalot niya muli ang kuko at inilagay ito sa kanyang bulsa. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang manok at nagsimulang maglakad papunta sa sabungan. Habang naglalakad siya sa makitid na daan na napapalibutan ng mga damo, ay napansin niyang tila may sumusunod na mahinang tunog sa kanyang likuran. Nang siya ay lumingon, ay nakita niya ang pusang kulay abo. Tahimik itong naglalakad sa kanyang likuran. Huminto si Rogelio at tiningnan ito. Ang pusa ay huminto rin at tumingin sa kanya. Sa sandaling iyon ay biglang naalala ni Rogelio ang gabing sinundan niya ang pusang iyon hanggang sa makarating siya sa puno ng balete kung saan niya natagpuan ang kuko. Hindi niya alam kung bakit, ngunit tila may kakaibang pakiramdam siyang naramdaman habang nakatitig sa pusa. Parang nais nitong ipaalala sa kanya ang isang bagay. Pagkatapos ng ilang sandali ay biglang tumakbo ang pusa patungo sa damuhan at nawala sa kanyang paningin. Ipinagpatuloy ni Rogelio ang kanyang paglalakad hanggang makarating siya sa sabungan. Tulad ng dati ay marami ng tao ang nagtipon sa paligid ng arena. Ang mga sabonghero ay abala sa paghahanda ng kanilang mga manok, habang ang mga tagapusta ay nag-uusap tungkol sa mga laban na kanilang aasahan. Pagpasok ni Rogelio sa sabungan, ay may ilang sabonghero na agad lumapit sa kanya. "Rogelio," sabi ng isa, "may dala ka na naman bang panabong?" "Oo," sagot niya. Pinagmasdan ng mga lalaki ang kanyang manok. "Malakas ang alaga mo," sabi ng isa pa. Habang nag-uusap sila ay napansin ni Rogelio na may isang lalaki na nakatayo sa kabilang bahagi ng sabungan at nakatingin sa kanya. Ito ay si Nestor. Tahimik lamang itong nakatingin habang tila nagmamasid sa bawat kilos ni Rogelio.
Hindi nagtagal ay inayos na ang mga laban sa sabungan. Maya-maya ay may lumapit kay Rogelio upang maghamon ng laban. Ang may-ari ng manok ay isang sabonghero mula sa kalapit na baryo na kilala rin sa kanilang lugar. Hindi nagdalawang isip si Rogelio at tinanggap ang hamon. Habang inihahanda ang mga manok, ay naramdaman niya ang maliit na balot sa loob ng kanyang bulsa. Tahimik siyang nag-isip habang hawak ang kanyang manok. Hindi niya alam kung ang susunod na laban ay magiging katulad ng mga nauna. Ngunit sa sandaling iyon ay may pakiramdam siyang may mangyayaring kakaiba. Ilang sandali pa ay inilagay na ang mga tari sa paa ng dalawang manok. Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang magtipon sa gilid ng arena habang hinihintay ang laban. Nang ibaba na ang dalawang panabong sa gitna, ay agad nagkatitigan ang mga ito. Sa unang pagkakataon ay sumugod ang kalabang manok. Ngunit mabilis na nakaiwas ang manok ni Rogelio. Nagpalitan ng ilang galaw ang dalawang panabong habang sumisigaw ang mga tao sa paligid. Sa gitna ng laban ay napansin ni Rogelio na tila mas matindi ang galaw ng kanyang manok kaysa dati. Mas mabilis ang pagtalon at mas eksakto ang mga galaw nito. Hindi nagtagal ay nagkaroon ito ng pagkakataon. Sa isang mabilis na pag-atake ay tumama ang tari nito sa kalabang manok. Ilang sandali lamang ay natumba ang kalaban. Muli ay nanalo ang manok ni Rogelio. Ang mga tao sa sabungan ay nag-ingay at nagsimulang mag-usap-usap tungkol sa sunod-sunod na panalo niya. Ngunit habang hawak ni Rogelio ang kanyang manok, ay hindi niya maiwasang mapansin ang isang bagay. Sa kabilang bahagi ng sabungan ay nakatayo si Nestor habang nakatingin sa kanya. Ang mga mata nito ay tila puno ng pagdududa. Parang alam nito na may lihim na itinatago si Rogelio. At sa sandaling iyon ay nagsimula ng mabuo sa isip ni Rogelio na ang sunod-sunod niyang panalo ay maaaring magdala hindi lamang ng paghanga ng iba, kundi pati ng inggit at pag-uusisa ng mga taong nais malaman ang kanyang lihim. Isang lihim na maaaring magdulot ng mas malaking problema sa mga darating na araw. Matapos ang ikatlong panalo ng manok ni Rogelio sa sabungan, mas lalo pang kumalat ang kanyang pangalan sa mga sabonghero ng bayan at mga karatig baryo. Hindi na lamang ito simpleng kwento ng isang panalo, kundi ng sunod-sunod na tagumpay laban sa mga kalaban na kilala sa lakas ng kanilang mga panabong. Habang pauwi si Rogelio mula sa sabungan noong araw na iyon, ramdam niya ang kakaibang bigat sa kanyang isipan. Sa halip na purong saya ang kanyang nararamdaman, may halong pag-aalala ang bawat hakbang niya sa makitid na daan papunta sa kanilang baryo. Hindi niya maiwasang isipin ang paraan ng pagtingin sa kanya ni Nestor sa loob ng sabungan. Hindi iyon karaniwang tingin ng isang sabongero na nanonood lamang ng laban. Parang may tanong sa mga mata nito, parang may pinaghihinalaan. Pagdating niya sa kanilang bahay, ay agad niyang inilagay ang kanyang manok sa kulungan upang makapagpahinga. Tulad ng nakasanayan ay pinakain niya ito
at pinainom ng tubig. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang panabong, ay napansin niyang tila hindi man lamang ito pagod sa laban. Ang tindig nito ay matatag at ang mga mata ay nananatiling matalim. Napabuntong hininga si Rogelio. Pagkatapos ay pumasok siya sa loob ng bahay at dahan-dahang inilabas mula sa kanyang bulsa ang maliit na balot na naglalaman ng kuko ng pusa. Muli niyang pinagmasdan ang maliit na bagay na iyon. Sa loob ng maikling panahon ay tila nagdala ito ng kakaibang kapalaran sa kanyang buhay bilang sabongero. Ngunit habang tinitingnan niya ito, ay hindi niya maiwasang maalala ang mga sinabi ni Mang Salomon. Ang bawat bagay na may kapangyarihan ay may kaakibat na pananagutan. Maingat niyang ibinalot muli ang kuko at inilagay sa kahon sa ilalim ng mesa. Sa labas ng bahay ay unti-unti nang dumidilim ang paligid. Ang hangin ay malamig at ang mga kuliglig ay nagsisimula ng mag-ingay sa mga damuhan. Habang nakaupo si Rogelio sa loob ng kanyang bahay, ay hindi niya napansin na may dalawang lalaking nakatayo sa gilid ng kanyang bakuran. Ang isa sa kanila ay si Nestor. Kasama niya ang isa pang sabonghero na kilala sa kanilang lugar na si Tano. Tahimik silang nag-uusap habang nakatingin sa bahay ni Rogelio. "Ano sa tingin mo?" tanong Tano. Hindi agad sumagot si Nestor. Nakatingin lamang siya sa bahay. "May kakaiba," sagot niya pagkatapos ng ilang sandali. Tatlong sunod na panalo laban sa malalakas na manok. Hindi iyon basta-basta nangyayari. Tumango si Tano. "Sa tingin mo may ginagamit siyang anting-anting?" Sandaling nag-isip si Nestor. "Hindi ko pa sigurado," sabi niya. "Pero may gusto akong malaman." Tahimik silang tumayo sa dilim bago tuluyang naglakad palayo mula sa bakuran ni Rogelio. Samantala, sa loob ng bahay ay walang kamalay-malay si Rogelio sa mga taong nagsisimula ng mag-usisa tungkol sa kanyang tagumpay. Kinabukasan ay maaga siyang nagising upang pakainin ang kanyang mga manok. Habang ginagawa niya ang kanyang gawain, ay napansin niyang tila may kakaibang katahimikan sa paligid. Ang hangin ay panayad at ang mga dahon ng mga puno ay marahang gumagalaw. Habang naglalakad siya papunta sa balon, ay napansin niya muli ang pusang kulay apo. Nasa ibabaw ito ng bakod at tahimik na nakatingin sa kanya. Huminto si Rogelio at pinagmasdan ito. Ilang sandali silang nagkatitigan. Sa tuwing nakikita niya ang pusang iyon, ay naaalala niya ang gabing natagpuan niya ang kuko sa ilalim ng puno ng balete. Parang may lihim na ugnayan ang lahat ng nangyayari sa kanyang buhay sa hayop na iyon. Pagkaraan ng ilang sandali, ay tumalo ng pusa mula sa bakod at dahan-dahang naglakad palayo. Hindi na ito sinundan ni Rogelio. Sa halip ay nagpatuloy siya sa kanyang gawain sa bakuran. Ngunit habang ginagawa niya iyon, ay may pakiramdam siyang parang may mga mata na nakamasid sa kanya mula sa malayo.
Hindi niya alam kung iyon ay bunga lamang ng kanyang pag-iisip o kung may mga taong tunay na nagmamasid sa kanya. Lumipas ang araw na iyon na tahimik lamang. Ngunit sa kabilang bahagi ng baryo ay patuloy na nag-uusap sina Nestor at Tano tungkol kay Rogelio. Sa kanilang isip ay unti-unting nabubuo ang hinala na may lihim na dahilan sa likod ng sunod-sunod na panalo ng kanyang manok. Isang lihim na nais nilang matuklasan. At habang hindi pa alam ni Rogelio ang tungkol sa pagdududang iyon, ang kanyang buhay bilang sabonghero ay unti-unting papasok sa mas mabigat na pagsubok. Isang pagsubok na hindi lamang tungkol sa laban ng mga manok sa sabungan, kundi pati sa laban ng kanyang pagkatao, laban sa tukso ng swerte at kapangyarihan. Sa mga sumunod na araw matapos ang ikatlong panalo ni Rogelio sa sabungan, lalong naging usap-usapan ang kanyang pangalan sa buong baryo, sa tindahan, sa palengke, at kahit sa mga bukirin ay may mga taong nagkukwento tungkol sa kakaibang lakas ng kanyang manok. May ilan na humahanga, ngunit mayroon ding mga nagdududa. Para kay Rogelio, ang lahat ng iyon ay tila hindi niya inaasahan. Sanay siyang mamuhay ng tahimik at hindi pinapansin ng marami. Ngunit ngayon ay tila naging sentro siya ng atensyon ng mga sabonghero sa kanilang lugar. Sa kabila ng lahat ng usapan, ay ipinagpatuloy pa rin niya ang kanyang pang-araw-araw na gawain. Araw-araw ay inaalagaan niya ang kanyang mga manok, pinapakain ang mga ito, at tinitiyak na malusog ang bawat isa. Ngunit sa loob ng kanyang isip, ay patuloy pa ring umiikot ang tanong tungkol sa kuko ng pusa na kanyang natagpuan sa ilalim ng puno ng balete. Habang tumatagal, ay lalo niyang nararamdaman na ang maliit na bagay na iyon ay hindi lamang simpleng pampaswerte. Isang hapon, habang naglilinis siya ng kulungan ng manok, napansin niyang may isang taong nakatayo sa may pintuan ng kanyang bakuran. Ito ay si Nestor. Tahimik itong nakatingin sa kanya habang nakapamulsa ang mga kamay. Napahinto si Rogelio sa kanyang ginagawa. "Magandang hapon," sabi ni Nestor. "Magandang hapon din," sagot ni Rogelio. Lumapit si Nestor sa kulungan ng mga manok at pinagmasdan ang panabong na 3 beses nang nagwagi sa sabungan. "Malakas talaga ang manok mo," sabi niya. "Salamat," sagot ni Rogelio. Sandaling natahimik ang dalawa. Pagkatapos ay muling nagsalita si Nestor. "3 sunod na panalo," sabi niya. "Hindi iyon karaniwan." Hindi agad sumagot si Rogelio. "Matagal na akong nagsasabong," patuloy ni Nestor. "At bihira akong makakita ng ganitong klaseng panalo." Tiningnan niya si Rogelio ng diretso. "May ginagamit ka bang anting-anting?" Bahagyang nagulat si Rogelio sa tanong. Ngunit pinilit niyang manatiling kalmado. "Wala," sagot niya. Hindi agad nagsalita si Nestor. Tila sinusuri niya ang bawat galaw ni Rogelio. "Ganun ba?
sabi niya pagkatapos ng ilang sandali. Lumakad siya palapit sa kulungan at muling tiningnan ang manok. Kung ganoon, magaling ka talagang mag-alaga ng manok. Ngunit sa tono ng kanyang boses ay parang may halong pagdududa. Pagkaraan ng ilang sandali ay tumalikod si Nestor. Magkita na lang tayo sa susunod na sabong, sabi niya bago naglakad palabas ng bakuran. Matagal na nakatayo si Rogelio matapos umalis si Nestor. Sa kanyang isip ay malinaw na nagsimula nang maghinala ang ibang sabonghero tungkol sa kanyang mga panalo. Dahan-dahan siyang pumasok sa loob ng bahay. Lumapit siya sa mesa at kinuha ang maliit na kahon sa ilalim nito. Binuksan niya ito at inilabas ang maliit na balot. Muli niyang tiningnan ang kuko ng pusa. Habang hawak niya ito, ay hindi niya maiwasang mapaisip. Kung ipagpapatuloy niya ang paggamit nito, maaaring lalo pang dumami ang kanyang panalo. Ngunit kasabay nito ay maaari ring lumaki ang pagdududa ng ibang sabongero. Maingat niyang ibinalot muli ang kuko at inilagay sa kahon. Paglabas niya ng bahay ay napansin niyang tahimik ang paligid. Ngunit maya-maya ay narinig niya ang mahinang kaluskos sa may bakod. Pagtingin niya ay nakita niya muli ang pusang kulay abo. Nakatayo ito sa ibabaw ng bakod at tahimik na nakatingin sa kanya. Huminto si Rogelio at pinagmasdan ito. Ilang sandali silang nagkatitigan. Sa sandaling iyon ay tila may naalala si Rogelio. Ang gabing sinundan niya ang pusang iyon hanggang sa makarating siya sa puno ng balete kung saan niya natagpuan ang kuko. Parang ang lahat ng nangyayari sa kanyang buhay ay nagsimula sa gabing iyon. Habang nakatitig siya sa pusa, ay bigla itong tumalon mula sa bakod at naglakad papunta sa likod ng bakuran. Hindi niya alam kung bakit, ngunit muli niyang naramdaman ang parehong kuryosidad na naramdaman niya noong unang beses niya itong sinundan. Dahan-dahan siyang naglakad upang sundan ang pusa. Ang pusa ay naglakad hanggang makarating sila sa may kumpol ng mga puno sa likod ng bakuran. Pagdating doon ay huminto ito at tumingin kay Rogelio. Pagkatapos ay tumalon ito sa ibabaw ng isang lumang bato. Sa ibabaw ng bato ay may nakapatong na maliit na bagay na tila matagal nang naroon. Lumapit si Rogelio upang tingnan ito. Nang kanyang pulutin ang bagay ay napansin niyang isa itong maliit na piraso ng tela na nakabalot sa isang matigas na bagay. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob nito ay may isa pang kuko ng pusa. Mas malaki kaysa sa una. Napatingin siya sa pusang nakaupo sa ibabaw ng bato. Tahimik itong nakatingin sa kanya. Sa sandaling iyon ay parang may isang bagay na unti-unting nabubuksan sa kanyang isipan. Ang kuko na kanyang natagpuan noon ay maaaring hindi nag-iisa. At ang pusang iyon ay tila patuloy siyang ginagabayan upang matuklasan ang mga lihim na nakatago sa kanyang paligid. Ngunit kasabay ng pagtuklas na iyon ay nagsisimula ring dumami ang mga taong nais malaman ang kanyang lihim.
Mga taong handang gawin ang lahat upang makuha ang kapangyarihang dala ng mga bagay na iyon. Matapos matuklasan ni Rogelio ang pangalawang kuko ng pusa sa ibabaw ng lumang bato sa likod ng kanyang bakuran, matagal siyang nanatiling nakatayo roon habang hawak ang maliit na balot. Ang pusang kulay abo ay tahimik lamang na nakaupo sa ibabaw ng bato, tila nagmamasid sa kanyang reaksyon. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang isipin. Ang unang kuko na kanyang natagpuan sa ilalim ng puno ng balete ay nagdala sa kanya ng sunod-sunod na panalo sa sabungan. Ngayon naman ay tila may isa pang katulad nito na biglang lumitaw sa kanyang harapan. Dahan-dahan niyang binuksan muli ang tela upang tingnan ang kuko. Mas malaki ito kaysa sa nauna at mas matulis ang dulo. Sa liwanag ng dapit hapon ay bahagyang kumikislap ang ibabaw nito. Napatingin siya sa pusang kulay abo. Tahimik lamang itong nakatitig sa kanya. Hindi niya alam kung bakit, ngunit tila may kakaibang pakiramdam siyang naramdaman sa sandaling iyon. Parang may nais ipahiwatig ang pusa, ngunit hindi niya maunawaan kung ano iyon. Pagkaraan ng ilang sandali ay tumalon ang pusa mula sa bato at dahan-dahang naglakad palayo sa mga puno hanggang tuluyang mawala sa kanyang paningin. Naiwan si Rogelio na mag-isa sa likod ng bakuran. Maingat niyang ibinalot muli ang pangalawang kuko at inilagay ito sa kanyang bulsa. Pagkatapos ay bumalik siya sa loob ng bahay. Pagpasok niya ay agad niyang kinuha ang maliit na kahon sa ilalim ng mesa. Binuksan niya ito at inilagay sa loob ang dalawang kuko ng pusa na kanyang natagpuan. Habang tinitingnan niya ang dalawang maliit na bagay na iyon, ay hindi niya maiwasang mapaisip. Kung ang isang kuko ay nagdala ng swerte sa kanyang mga laban, ano kaya ang maaaring mangyari kung dalawa na ang hawak niya? Ngunit kasabay ng tanong na iyon ay bumalik sa kanyang isip ang mga sinabi ni Mang Salomon. Ang bawat bagay na may kapangyarihan ay may kaakibat na pananagutan. Isinara ni Rogelio ang kahon at inilagay muli ito sa ilalim ng mesa. Kinabukasan ay maaga siyang nagising upang pakainin ang kanyang mga manok. Habang ginagawa niya ang kanyang gawain, ay tila mas malakas ang sigla ng kanyang panabong kaysa dati. Ang tindig nito ay matatag at ang mga galaw ay mabilis. Habang pinagmamasdan niya ito ay napansin niyang tila may kakaibang kumpiyansa sa kanyang sarili. Marahil ay dahil sa sunod-sunod na panalo sa sabungan. Ngunit hindi niya rin maiwasang isipin ang dalawang kuko na nakatago sa loob ng kanyang bahay. Lumipas ang ilang araw at muling dumating ang araw ng sabong. Sa pagkakataong iyon ay mas marami ng sabongero ang naghihintay sa kanyang pagdating. Marami ang nais makakita kung kaya pa niyang ipagpatuloy ang kanyang sunod-sunod na panalo. Habang naglalakad siya papunta sa sabungan, ay naramdaman niya ang bigat ng dalawang kuko ng pusa sa kanyang bulsa. Pagdating niya sa sabungan, ay napansin niyang naroon din si Nestor. Tahimik lamang itong nakatingin habang pinagmamasdan si Rogelio. Hindi nagtagal ay may isang sabonghero na lumapit upang maghamon ng laban.
Ang kalaban ay isang panabong na kilala sa tibay at bilis sa laban. Tinanggap ni Rogelio ang hamon. Habang inihahanda ang mga manok, ay naramdaman niya ang kaba sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung ang susunod na laban ay magiging katulad ng mga nauna. Ngunit sa sandaling iyon, ay may pakiramdam siyang may mangyayaring kakaiba. Ilang sandali pa ay inilagay na ang mga tari sa paa ng dalawang manok. Nagtipon ang mga tao sa paligid ng arena habang hinihintay ang laban. Nang ibaba ang dalawang panabong sa gitna, ay agad nagkatitigan ang mga ito. Sa unang galaw ay sumugod ang kalabang manok. Ngunit mabilis na nakaiwas ang manok ni Rogelio. Nagpalitan ng ilang galaw ang dalawang panabong habang sumisigaw ang mga tao sa paligid. Sa gitna ng laban ay napansin ni Rogelio na tila mas mabilis at mas matapang ang galaw ng kanyang manok kaysa sa mga nakaraang laban. Parang mas lumakas pa ito. Sa isang mabilis na pagkakataon ay tumalon ang kanyang manok at umatake. Ilang sandali lamang ay natumba ang kalaban. Muli ay nanalo si Rogelio. Sumigaw ang mga tao sa sabungan habang pinag-uusapan ang isa na namang panalo ng kanyang manok. Ngunit habang hawak niya ang kanyang panabong, ay napansin niya ang isang bagay. Sa gilid ng sabungan ay nakatayo si Nestor at si Tano. Tahimik silang nag-uusap habang nakatingin sa kanya. Ang mga mukha nila ay seryoso. Parang mas lalo pang tumibay ang kanilang hinala na may lihim na dahilan sa likod ng kanyang mga panalo. Habang papalabas si Rogelio ng sabungan, noong araw na iyon ay hindi niya alam na ang susunod na mangyayari sa kanyang buhay ay magiging mas mabigat kaysa sa lahat ng kanyang naranasan. Ang swerte na dala ng mga kuko ng pusa ay malapit nang magdala sa kanya sa isang pagsubok na magpapasya kung paano niya haharapin ang kapangyarihang biglang napunta sa kanyang mga kamay. Isang pagsubok na maaaring magbago sa kanyang kapalaran bilang sabonghero. Pagkatapos ng ika-4 na panalo ng manok ni Rogelio sa sabungan, lalo pang naging mainit ang usapan tungkol sa kanya sa buong bayan. Maraming sabonghero ang nagtatanong kung paano niya nagawang talunin ang sunod-sunod na malalakas na kalaban. May mga humahanga, ngunit mayroon ding nagdududa. Habang pauwi si Rogelio mula sa sabungan noong araw na iyon, mabigat ang kanyang pakiramdam. Sa kanyang bulsa ay naroon ang 2 kuko ng pusa na tila naging bahagi na ng kanyang kapalaran. Habang naglalakad siya sa makitid na daan patungo sa kanilang baryo, ay hindi niya maiwasang isipin ang lahat ng nangyari mula nang matagpuan niya ang unang kuko sa ilalim ng puno ng balete. Noon ay isa lamang siyang karaniwang sabonghero na madalas matalo. Ngunit ngayon ay isa na siyang sabongherong kinikilala ng marami. Ngunit kasabay ng tagumpay ay dumarami rin ang mga taong nag-uusisa tungkol sa kanyang lihim. Pagdating niya sa kanilang bahay, ay agad niyang inilagay ang kanyang manok sa kulungan upang makapagpahinga. Pagkatapos ay pumasok siya sa loob ng bahay.
at inilabas ang maliit na kahon sa ilalim ng mesa. Binuksan niya ito at kinuha ang 2 kuko ng pusa. Tahimik niyang pinagmasdan ang mga iyon sa ilalim ng ilaw ng lampara. Habang hawak niya ang mga kuko ay muli niyang naalala ang mga sinabi ni Mang Salomon. Ang bawat bagay na may kapangyarihan ay may kaakibat na pananagutan. Napabuntong hininga si Rogelio. Hindi niya alam kung ang mga panalo niya ay dahil sa kanyang sariling pagsisikap o dahil sa kakaibang kapangyarihan ng mga kuko na hawak niya. Habang nag-iisip siya ay may narinig siyang mahinang kaluskos sa labas ng bahay. Lumabas siya upang tingnan kung ano iyon. Pagtingin niya sa bakuran, ay nakita niya muli ang pusang kulay abo na nakaupo sa ibabaw ng bakod. Tahimik itong nakatingin sa kanya tulad ng dati. Huminto si Rogelio at pinagmasdan ito. Sa sandaling iyon ay biglang bumalik sa kanyang isip ang gabing sinundan niya ang pusang iyon hanggang sa makarating siya sa puno ng balete kung saan niya natagpuan ang unang kuko. Kung hindi dahil sa pusang iyon, marahil ay hindi niya kailanman makikita ang mga bagay na hawak niya ngayon. Dahan-dahan siyang lumapit sa bakod. Ang pusa ay hindi gumalaw. Tahimik lamang itong nakatitig sa kanya. Habang hawak ni Rogelio ang 2 kuko ng pusa, ay bigla niyang naramdaman ang isang kakaibang katahimikan sa kanyang isip. Sa loob ng mahabang panahon ay hinangad niya ang swerte sa sabungan. Ngunit ngayon ay napagtanto niyang ang swerte na iyon ay maaaring magdala ng mas malaking problema kung patuloy niyang aasa lamang sa mga bagay na hindi niya lubos na nauunawaan. Muli niyang naalala ang mga sinabi ni Mang Salomon tungkol sa tunay na lakas ng isang sabonghero. Ang lakas ay nagmumula sa tiyaga at pag-aalaga. Tahimik siyang tumingin sa 2 kuko na hawak niya. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang naglakad palabas ng bakuran, patungo sa likod ng bahay kung saan naroon ang kumpol ng mga puno. Ang pusang kulay abo ay sumunod sa kanya mula sa bakod. Pagdating niya sa ilalim ng isang malaking puno ay tumigil siya. Sa ilalim ng punong iyon ay may malambot na lupa. Dahan-dahan siyang yumuko at nagsimulang maghukay gamit ang kanyang mga kamay. Pagkaraan ng ilang sandali ay gumawa siya ng maliit na hukay. Tiningnan niya ang 2 kuko ng pusa sa kanyang palad sa huling pagkakataon. Pagkatapos ay inilagay niya ang mga iyon sa loob ng hukay. Maingat niyang tinabunan ng lupa hanggang sa tuluyang matakpan ang mga kuko. Habang ginagawa niya iyon, ay naramdaman niya ang kakaibang gaan sa kanyang dibdib. Parang may naalis na bigat sa kanyang puso. Pagkatapos niyang matapos ay tumayo siya at tumingin sa paligid. Ang pusang kulay abo ay nakaupo lamang sa tabi ng puno. Tahimik itong nakatingin sa kanya. Hindi niya alam kung nauunawaan nito ang kanyang ginawa. Ngunit sa sandaling iyon ay tila may katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Lumipas ang ilang linggo matapos ang pangyayaring iyon. Patuloy pa rin ang pagsasabong ni Rogelio. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na siya umaasa sa anumang kakaibang bagay.
mas lalo niyang pinagtuunan ng pansin ang pag-aalaga sa kanyang mga manok. Minsan ay nananalo siya, minsan naman ay natatalo. Ngunit sa bawat laban ay natututo siya. Unti-unti ay napagtanto niya na ang tunay na swerte ay hindi nanggagaling sa mga anting-anting. Ito ay nanggagaling sa tiyaga, sa pag-aaral at sa malasakit sa mga alagang hayop. At sa tuwing naaalala niya ang mga kuko ng pusa na kanyang ibinaon sa lupa, napapangiti na lamang siya. Dahil alam niyang ang pinakamahalagang bagay na kanyang natutunan mula sa lahat ng iyon ay hindi ang panalo sa sabungan, kundi ang aral na ang tunay na lakas ng isang tao ay nagmumula sa kanyang sariling pagsisikap at sa tamang paggamit ng kanyang kakayahan. At mula noon, si Rogelio ay nakilala hindi lamang bilang isang sabongero na minsang sinuwerte, kundi bilang isang taong natutong pahalagahan ang tunay na kahulugan ng tagumpay. Wakas.